Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. So ito pag-uusapan po natin ay walang iba lang naman mga kababayan kung hindi ito po mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, ito pong kampo ni Alpotera nagpapatuloy po ang pagpapakalat mga kababayan ng fake news laban po sa ating mahal na presidente mga kababayan at laban po sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, kung titingnan nyo po mga kababayan, meron na naman po silang ipinost na kung saan isinare po nitong si Joey De Bebre, ito pong post mga kababayan ni Congressman Paulo Pulong Duterte na kung saan ang pinapalabas po nila dito magpapatay-patayan daw po mga kababayan para mawala daw pong isyo sa trilyon na korupsyon ng mali-maletang pera. At dito sinasabi pa na yung style daw mga kababayan pang OG daw na bugok para mga kababayan makaligtas sa krisis na pinag-uusapan dito po sa ating bansa. So ngayon kung mapapansin nyo mga kababayan, ito nga po yung paulit-ulit po nating sinasabi na talagang itong galawan ng mga ito galawang bayad na bayad po talaga allegedly. Kasi nga, ang nagpipinance po mga kababayan, dito po sa mga ito, sa mga vlogger na sumasama-sama kay Alpotera, walang iba kung hindi si LRY aka Small Boy na kung saan dumidikit-dikit po sa First Family pero palihim na pinipinance itong mga nag-iimbentong ito at gumagawa ng fake news mga kababayan laban po sa ating pamahalaan at laban din sa ating mahal na presidente. So ngayon, ang isa pa po dito mga kababayan, buti nga po ginawa po ito ng PCO na kung saan nagdemanda po sila laban po dito sa mga nagpapakalat ng fake news at buti na nga lang mga kababayan pinagtitibay po ngayon ng PCO o pinapalakas nila mga kababayan ang kampanya kontra fake news po dahil lang kalimitan po na nag-iimbento talaga at gumagawa ng fake news yung mga vlogger po mga kababayan na kasama nitong si Alpotera na allegedly pinipinance dito pong si LRY. So ngayon pakinggan po natin mga kababayan. Ito pong nakita nating balita galing po sa PRTV Prime Media na kung saan palalakasin daw po ng PCO ang kampanya kontra fake news mga kababayan dahil nga po sa mga ka-fake newsan na ipinapakalat ng mga vlogger nito pong si Alpotera. Ano po at ng mga vlogger na sumusuporta dito kay Sara Duterte. So ito, i-play po natin. Palalakasin pa ng Presidential Communications Office ang kampanya laban sa mga nagpapakalat ng peking impormasyon. Ayon kay Acting PCO Secretary Dave Gomez, sunod na sasampahan ng kaso ay ang mga nag-iimbento ng kwento ukol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama lang yan mga kababayan na sampahan po talaga ng kaso yung mga yan. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ang isa dyan sa pinaka nagpapakalat po na ang presidente ay may sakit kahit wala naman, yan pong si Eloy Borges na kung saan nagkaroon lang ng iPhone 17 mga kababayan napakayabang na. Ano po at pinagmamalaki pa yung ka-fake news na pinaggagawa po niya laban po sa ating mahal na presidente, yung mga pananalangin nila na mawala na ang presidente mga kababayan at saka dapat sampahan din ang kaso ng PCO itong sina Joey De Bebre na nag-iimbento rin ng fake news. Diba sa mga yan nagmula mga kababayan yung peking balita na nag-supply daw po o bumili ng langis itong Davao City mga kababayan sa Brunei o sa Brunei. Di po ba sa kanila nagmula yan? Pero kung titingnan nyo, nagpapatuloy pa rin sila sa pag-iimbento at paggawa po ng fake news kasi nga wala silang kinakatakutan mga kababayan dahil yung mga nasa sa likod po nila talagang tinutulungan sila. Ano po katulad ditong si LRY aka Small Boy. So ngayon ituloy pa natin. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Matapos masampola ng isang social media page na may pangalang Malasakit News Pilipinas, sinabi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez na simula pa lang ito ng kanilang mas mahigpit na kampanya laban sa mga nagpapakalat ng peking impormasyon. Sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, dulot ng mahigit isang buwang tensyon sa gitnang silangan, nagsilabasan rin ang mga mapagsamantalang nagpapalaganap ng fake news. Kung ikaw, yung taong may malasakit sa iyong bansa. Kung ikaw nagmamahal sa iyong bansa at nagmamahal sa kapwa Pilipino, alam mong mali yung ginagawa mo, alam mo kasinungalingan yung pinopost mo, bakit mo pa rin ginagawa?
Sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code, may parusang pagkakakulong ang mga nagpapakalat ng fake news na nag-uudyok ng kaguluhan o kalituhan laban sa pamahalaan. At saka dapat yung mga nagmumura din sa presidente, mga kababayan, sampulan din yan. Pagkakasuhan din po yan ng PCO ng madala. Kasi kita nyo kung paano bastusin, kung paano alipustahin, laitin ng ating mahal na presidente. Napakatinding murahin, mga kababayan, kaya nga dapat po talaga masampulan yung mga yan. Katulad na lamang nung isa, nung si Boy Lighter, dapat sinasampulan din ng ating pamahalaan yan. Kasi kung bastusin si presidente, napakatindi. Ano po, dahil kung panahon talaga ni Digong yan, mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte, baka hindi lang ipinakulong, baka ipinatumba ka pa. Ano po, kung panahon ni Digong, mga kababayan, alam nyo naman, ang ginagawa ni Duterte sa mga kritiko po niya, talagang napakatindi. Ayon kay Gomez, sunod na tatargetin ng PCO ang mga nag-iimbento ng kwento patungkol sa kalusugan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakikita naman natin araw-araw ang Pangulo na lumalabas. Kinokolekta lang kinokolate namin yung mga pieces of evidence para yan ang susunod naming isasampa na sa Department of Justice para kanilang imbestigahan. Tiniyak rin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa maayos na kalagayan ng Pangulo. Nakikipagtulungan na rin ang PCO sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para malaman kung sino ang mga nasa likod ng krimeng ito. The Philippine of National Security at saka yung Trust and Confidence in the government. Mas cases na ho tayo ngayon, tapos papakalat mo ho natin na there's a failure in leadership na dahil napakalat niya wala na may sakit na Pangulo at still unable to discharge his duties. Tsaka alam nyo ba ang pinakamatindi dito? Papalabasin nilang may sakit ang presidente. Tapos sila din na mag-iimbento ng kwento na ang presidente daw ay nagsasakit-sakitan, mga kababayan, para makatakas daw po sa isyo ng mali-maletang pera at corruption. Pero inyo sila na nag-imbento ng kwento tapos palalabasin pa nila na yung kanilang taong sinisiraan na pinaggagawa ng kwento, yun pa daw yung tumatakas sa pananagutan. Kung tutuusin naman, wala naman dapat panagutan ng ating mahal na presidente kasi hindi naman siya kasabwat sa isyo ng mali-maletang pera. Ano na ho yan, medyo ibang level na ng figure set. Mas tumindi at mas nakakabahala raw ang uri ng mga peking impormasyon ngayon dahil may panganib na itong dala sa pambansang seguridad. Hindi siya yung level of fake news na monitor natin na ina-amplify siya ng mga inauthentic behavior indicating the presence of troll farms. Una nang sinabi ng Pangulo na ayaw niyang patulan itong mga nagpapakalat ng fake news. Pero not this time kasi kapakanan na ng mga mamamayan ang nakasalalay. Tama. Kaya mismo ang presidente ang nag-utos na habulin at tuntunin itong mga fake news peddlers. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Dahil kung titingnan nyo, mga kababayan, ito po ba yung mukhang may sakit? Pakinggan nyo po ang sinasabi ng ating mahal na presidente. Kasi yung mga vlogger po talaga dyan, especially yung mga vlogger na sumusuporta kay Sara Duterte at yung mga vlogger na kasama ni Al Putera na allegedly pinipinance nitong si LRY aka Small Boy, yan po talaga ang sumisira at nagpapakalat ng fake news ng ating mahal na presidente ay may karamdaman kahit wala naman talaga. Ano po, dahil kung titingnan nyo, mga kababayan, kung ang presidente man natin ay may sakit, yun ay ang sakit sa kasipagan. Alam nyo po ba yon? Dahil walang inisip ang ating mahal na presidente kung hindi magtrabaho na magtrabaho para tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. So ito, ituloy pa natin. Sir, good afternoon. Good afternoon. Katatapos lamang po ng fourth meeting with the Private Sector Advisory Council Education and Jobs Sector Group. Yes. Usapan niyo doon. Ito partida to, personal na kinumusta ni Yusek Claire Castro ang kalusugan ng ating mahal na presidente. Sir, Yeah. ang Java matching. Well, yung inuna natin dyan ay para dun sa mga nakauwi na OFW. Paano ngayon sila? So, hinahanapan namin ng mga paraan para yung kung ready sila, makahanap sila ng bagong trabaho. Yung mga kailangan may training, meron tayong yung dating sistema natin, in-accelerate na Okay, kita nyo puro ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, yung maitutulong at magagawa ng ating pamahalaan sa mga kababayang Pilipino po natin. natin para mas mabilis ang maging training nila para makapasok na naman sila sa trabaho. Meron din kaming ginagawa para doon sa ayaw na maging empleyado,
ay magtatayo ng sariling negosyo. Magtatayo sila ng sarili nilang negosyo, so we'll also help them with that. Kasama na din yung support sa mga pautang, etc. And the digitalization, of course, yung mga MSMEs kasi magpapasok yan sa MSMEs. So yun ang inuna namin. But of course, there are also all kinds of other issues in terms of the new jobs that are napag-usapan na naman yung AI. Kung paano natin kailangan accelerate yung AI integration into the system, not only government but the whole economic system. So yun, maraming mga suggestion. Siyempre, dahil na sa mga pangyayari sa Middle East, marami talagang pwede pang gawin na suggestion that came from the private sector side. Titignan natin at marami naman talaga. Ang magandang naging resulta dito, yung iniisip gawin namin sa pamahalaan, we are very much in agreement with the private sector advisors kung ano yung dapat gawin to mitigate the effects of what is happening in the Middle East. So tama yung pareho ang aming thinking. We are, as I was saying, we are on the same page, ika nga. Sir, the meeting lasted for more than 1.5 hours. Yeah. So, ang tanong natin, sir, isa't kalahating oras. So, para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir, kamusta po ang inyong kalusugan? Yan. Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to, magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. Wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching watching my health, making sure that I'm always ready to. Baka sabihin na naman ng mga didisit na bobo dyan, AI to. Napakaliwanag naman mga kababayan ng pagkaka-interview ni Jose Clar Castro at pagkumpirma sa kalusugan talaga ng ating mahal na presidente. Okay na okay si PBBM. Taliwa sa ipinapakalat nitong sina Eloy Borges at nung iba pa mga didisit dyan na atat na may mangyaring hindi maganda sa ating mahal na presidente, pero doon sa mga kaalyado nila, tumatama yung panalangin nila. To do the work. So, yung diet nyo, sir, wala na. okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang wala na. More than 1 month na akong walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion. Iwasan mo ito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Good news, sir. But anyway, sir, mukhang may good news pa rin. Because yung US and Iran agreed to have this 2 weeks ceasefire. That's right. What do you think po? Paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. Kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan, na dun sa ceasefire, nabubuksan ang Straits of Hormuz. Ibig sabihin, yung mga number one, yung ating mga seafarer, libo-libong naiiwan dun sa seafarer na nakaparking lang dun, nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be able, yung mga supply na nailakad natin, habang nag-aantay tayo ng bukas, baka pwede na nang padaanin. At kasama na rin dyan yung... Tsaka take note mga kababayan ang galing kaya ng ating mahal na presidente, biruin nyo ang Pilipinas ang isa sa pinapadaan sa Strait of Hormuz mga kababayan para makapag-supply ng langis dito po sa ating bansa. At noong mga nakaraang araw, pinag-usapan po yan dito po sa ating bansa at sa iba't ibang lupalop ng mundo. Ano po yung naging pagpayag ng Iran sa agreement mga kababayan? Yung pagpayag ng Iran sa pakiusap ng Pilipinas. At kung matatandaan nyo pa nga, di ba, nag-credit grabber pa nga itong si Robin Padilla mga kababayan nung naging matagumpay yung pakikipag-usap ng ating pamahalaan doon po sa Iran. Ano po para makadaan yung ating mga sasakyang pandagat na may kargang oil mga kababayan dyan po sa Strait of Hormuz. Anyway, ituloy pa natin. Naging arrangement natin sa Iran na pumayag naman sila na Philippine flag na vessel at pwede nilang paraan. Diba? At yung mga supplies na papunta Kin-Reddit grabber ni ni Robin Padilla yan, mga kababayan. Ng Pilipinas, pwede nilang padaanin. And then, of course, to provide security and care of our seafarers. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further if the talks go well. I think that everybody around the table is willing
and desirous, gusto nila na matapos na itong gulo na ito. So hopefully all the parties will come together. But we have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of petroleum products in the Philippines and hopefully being able to do something about the pricing kasi luluwag nga ang market. So, it's a very simple demand and supply situation. So hopefully we will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. We will of course immediately adjust. Yeah. We pray for that, sir. Oo. Thank you very much, Thank Mr. you. President. All right, salamat. Thank you. Ayan o. Di ba kung titingnan nyo mga kababayan? Ayan. Okay naman ang kalusugan ng ating mahal na presidente. Yung pinapakalat nga lang nitong mga DD-shit fake news peddler na mga vlogger na ito na sumusuporta dito po kay Sara Duterte at yung iba pa nga mga kababayan kasama nitong si Alpotera na allegedly pinipinas ni LRY aka Small Boy. Yan pa po yung nagpapakalat ng ka-fake newsan laban po sa ating mahal na presidente. Pero kung titingnan nyo naman mga kababayan, okay naman po ang kalusugan ni PBBM. Ang masakit nga lang dito, ginagawan siya ng fake news, tapos sisiraan pa siya mga kababayan at pilit ididikit yung kanyang pangalan dun sa issue ng mali-maletang pera na ang gumawa lang naman ng issue na yan ay walang iba kung hindi yung kampo ni Sara Duterte para mailihis mga kababayan ng usapin sa impeachment po ni Sara Duterte. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa ginagawang aksyon ng ating pamahalaan para supilin yung mga nagpapakalat ng fake news na yan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. At maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na huwag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po mga kababayan.